Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-misteryoso pero napakahalagang karakter sa buong Biblia, ang halimaw mula sa Aklat ng Pahayag. So, ano ba talaga ang babala ng huling propesya ng Biblia para sa atin? Alam nyo, hindi lang to isang lumang kwento. Ipinapakita ito bilang isang propesya tungkol sa mismong katapusan ng kasaysayan ng tao. Silipin natin. Dito mismo sa Aklat ng Pahayag, ipinakikilala ang isang napakalakas at, aminin na natin, nakakatakot na nilalang, ang halimaw. At siya raw ang magiging sentro ng huling krisis sa buong mundo. Okay, so sino o ano ba talaga itong halimaw? Ang madalas na tawag sa kanya ay ang Antikristo, isang tao na magiging kinatawan ni Satanas dito sa lupa at bibigyan ng pambihirang kapangyarihan para pamunuan ang buong mundo. Para talaga natin siya makilala, kailangan nating maging parang mga investigador. Pagdudugtungin natin ang mga clues mula sa dalawang napakahalagang aklat ng propesiya, ang Pahayag at ang aklat ni Daniel. At dito nagiging interesante. Pansinin niyo ang direktang pagkakatulad. Ayon sa ating source, ang halimaw sa pahayag ay siya ring nakakatakot na ika-4 na halimaw na nakita sa pangitin ni Daniel. Iisang nilalangan lang pala ang tinutukoy nila. Pero, mas malalim pa ang simbolismo. Yung 7 ulo, hindi yan basta-basta. Sinasabing kumakatawan yan sa isang timeline, isang listahan ng 7 makapangyarihang imperyo sa kasaysayan na kumalaban sa mga tao ng Diyos. At heto na nga sila. Mula pa sa sinaunang Ehipto hanggang Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma na siyang namumuno nung isinulat ang pahayag. Pero may isa pa, ang pang-7, isang pangwakas na imperyo na hindi pa raw natin nakikita. So paano naman yung 10 sungay? Ito raw yung 10 hari o bansa na lilitaw sa mga huling araw. At ang aabangan dito magkakaisa sila. Sila mismo ang kusang loob na magbibigay ng kanilang kapangyarihan sa halimaw para buin ang kanyang global coalition. Ngayon, ang malaking tanong, paano mapapasunod ng iisang tao ang buong mundo? Well, inilalarawan ng propesiya ang isang pambihirang pangyayari na babaguhin sa lahat. Sinasabi dito na ang kapangyarihan ng halimaw ay hindi lang manggagaling sa dahas o politika. Mapapatibay ito ng isang napakalaking kababalagan na hahanga sa lahat. At heto na yon, ang magiging turning point. Ang halimaw, makikita ng buong mundo na magkakaroon ng sugat na tiyak na ikamamatay. Baka isang assassination attempt na mapapanood ng lahat. At kapag siya ay mahimalang gumaling, kapag bumangon siya mula sa tiyak na kamatayan, iisipin ng buong mundo na isa siyang tagapagligtas, isang Mesiyas. At dahil doon, sasambahin na siya na parang isang Diyos. Kung ganun, bakit pa ipinaalam ang lahat ng ito? Well, sinasabing hindi ito para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng kaalaman para makapaghanda. Ito ay isang babala na may kasamang daan patungo sa kaligtasan. Dito na pumapasok ang konsepto ng 7-year tribulation. Isipin nyo na hahati ito sa dalawa. Sa unang 3.5 taon, dyan aangat sa kapangyarihan ng halimaw. At sa ikalawang 3.5 taon, yun na ang tinatawag na dakilang tribulasyon, kung saan mararanasan ang sukdulang paghihirap sa buong mundo. At heto ang pinakasentro ng mensahe. Ang propesiyang ito ay isang babala para hikayatin ang mga mananampalataya na gamitin yung unang 3.5 taon para maghanda. Ang goal, maging handa para ilipat sa isang ligtas na lugar na inihanda ng Diyos dito mismo sa lupa, bago pa man magsimula yung pinakamatinding paghihirap. Yung mga hindi handa, sila ang maiiwan para harapin ang bugong bagsik ng pamumuno ng halimaw. Dinadala tayo nito sa pinakaimportanteng tanong, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Ang punto pala nito ay hindi para alamin natin kung paano lalabanan ng isang leader sa hinaharap. Ang tunay na diin ay nasa paghanda ng ating espiritual na kalagayan simula ngayon. Kaya pala, ang propesiyang ito ay isang panawagan para sa spiritual awakening. Yung sinasabing paghanda, ito ay pagpapatibay ng pananampalataya natin ngayon. Ito yung pagiging tulad ng matatalinong dalaga sa talinghaga na may handang langis. Sa madaling salita, paghanda para sa kaligtasan, hindi para sa pagkakawasak. Ipinapakita ng pagsusuring ito na ang propesya ng halimaw ay hindi lang isang nakakatakot na kwento tungkol sa hinaharap. Ito ay isang panawagan para sa atin ngayon na piliin kung saan natin itutuon ang ating paghahanda.